Magandang araw mga katuto. So welcome back sa ating YouTube channel. Kuya Mike nga pala ulit. So in this video, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang bahagi ng topic dito sa Practical Research 1. So nung mga nakaraan, napag-usapan na natin kung ano yung definition ng practical research or research, and of course yung importance kung bakit natin pinupursu, bakit natin kinukuha yung pag-aaral na to, yung subject na to sa senior high school. At kung gusto mo nga palang mapanood yung video na yon, ay ilalagay ko yung link dyan sa baba ng video description na ito para nang sa ganun ma-access mo din yung video at mapanood mo din. So ngayon ang pag-uusapan natin ay walang iba kundi ang research characteristics, yung katangian ng isang research. And pag-uusapan din natin kung ano yung research process, yung pagkakasunod-sunod, at yung ethics of research, yung kino-consider natin na mga bagay para maging ethical tayong mga researcher, dahil hindi basta-basta ang pagiging isang researcher. So unang-una mga katuto, meron tayo ditong 5 characteristic na pag-uusapan ng research. Actually maraming characteristics ang research, pero ito ay according kay Cristobal and Cristobal 2017. Sinabi niya na ang research ay systematic, objective, feasible, empirical, and clear. So ano nga ba ang ibig sabihin yan? At pag-uusapan natin yan ngayon. So kung bago ka pa lamang pala sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na para ma-update kita sa mga susunod na videos ko na tungkol dito sa Practical Research 1, na kung saan ginagawan natin ito ng mga video series para maintindihan mo yung step-by-step guide na rin kung paano mo ikakandak yung research mo bilang grade 11 or grade 12 students. Dahil in the future, gagawa din tayo ng mga bagay na mananalakay or tatalakay sa practical research 2 naman, which is quantitative. Pagka kasi grade 11, ang tinatalakay natin ay qualitative. So umpisa natin dito sa research is systematic, or should be systematic. Lahat naman ng bagay sa body of science or body of knowledge ay may procedure. Lahat ng bagay ay merong mga step by step na guide para magawa natin sila. So halimbawa, pag magluluto ka ng nilagang itlog, first step, of course, kukuha ka ng kasirola, tapos kukuha ka ng tubig, papakuluin mo yung tubig bago mo ilalagay yung itlog. So meron ka ng nilagang itlog. So sa paggawa ng research, ganun din siya, pero mas komplikado or mas complex, kaya kailangan systematic. Meron tayong mga sinusunod na pamamaraan. So kaya nga tinawag na science, okay? Systematic body of knowledge. So kailangan structured yung pagkilos natin. Meron tayong prosesong sinusunod at gagawin natin yun. So pangalawa nga is research is objective. Pag sinabing research is objective, nangangailangan ito ng fairness. Okay, hindi siya bias. Pag sinabing objective, kung ano yung goal mo, yun yung dapat mong gawin. Hindi kailangan mangibabaw. Hindi kailangan mangibabaw yung iyong opinion, kundi kung ano yung gagawin mo sa research, yun talaga ang gagawin mo. Objective siya. So dapat walang bias, unbiased. Okay? Pag sinabi namang feasible, from the word or synonymous to the word possible, sabihin kaya mong gawin or attainable siya. Okay, executable, doable. So halimbawa, in terms of pera, kailangan yung study mo ay swak lang din sa budget mo. Yung study population mo ay kaya mong puntahan lahat. Hindi naman pwedeng interviewin mo yung 1,000,000 tao ng isa-isa, baka hindi ka matapos. So dapat pagka sinabing feasible, yung sakto lang, kaya mo lang. Especially grade 11 pa lang yung mga nanonood dito or yung mga researcher na gustong matuto tungkol sa research, ay dapat feasible yung gagawin ninyo. So pag sinabi nga ulit feasible, yun ay nasa boundary ninyo, kaya nyong gawin. Okay? At pangatlo ay meron tayong empirical. Pag sinabi nating empirical, mga katuto, lahat ng gagawin natin, lahat ng ibibigay natin sa research paper natin or katangian ng isang research ay meron dapat ebidensya. Okay, meron tayong mga basehan, meron tayong pinanghugutan. For example,
yung kasabihan na dapat mahalin natin yung ating kapwa at ang Diyos. So hindi lang naman tayo ang gumawa nun, kundi merong basihan. Yun yung scripture na Biblia. So yun yung basihan ng quotation na yon. Love God and love your neighbor. So ganoon din sa paggawa ng research, pagsulat ng research, kailangan din natin na masuportahan ito ng tinatawag nating mga references, mga evidences. So yun yung tinatawag nating empirical. Panglima naman sa characteristics of research, that research should be clear. Sabihin nito, kailangan na malinaw ang ating research. Yung flow, sinundan talaga natin ng maayos. Yung step by step, merong chapter 1, may chapter 2, chapter 3, hanggang chapter 5. So lahat dapat ng nilalaman ng mga chapters na yon, yung mga subtopic na meron yung chapters na yon, dapat nakalagay lahat doon yung mga contents na kinakailangan. At yung ginamit nating mga salita, dahil English nga yung pagsulat natin ng practical research 1 or ng research natin sa grade 11 or dito sa PR1, kailangan natin gumamit ng mga clear na words lang o yung mga mababaw na salita na maiintindihan ng karamihan, yung maiintindihan nila. Hindi porke writer ka or marunong ka sa maraming mga salita, yung mga tinatawag nating highfalutin words, ibig sabihin sasabihin mo na lahat. So hindi ganun. Kailangan pa rin natin na balansehin yung paggamit natin ng mga salita dito sa pagkasulat natin ng research paper. So again, ang characteristic of research paper ay una, systematic, pangalawa, objective, pangatlo, feasible, pang-apat, empirical, at panglima nga ay yung dapat klaro or with clarity or clear ang ating research. So yun yung characteristics of research. So natapos na natin yung unang objective natin sa video na to. Ang pangalawang objective natin ay yung research process. So itong research process, meron tayong 7 according to Cristobal and Cristobal 2017. Ito yung pinakang journey na gagawin ng isang researcher kung siya ay magpupursu ng isang research. So unang-una, nakalagay dito, define the research problem. So, paano ka magbibigay ng solusyon kung hindi mo alam kung ano yung problema? So, kailangan maisip mo muna, kailangan ma-define mo muna, kailangan clear muna sa'yo kung ano yung problema mo para clear din sa'yo kung paano mo susolusyonan ang problema mo. Pangalawa, pag na-identify na natin o na-define na natin yung research problem natin, pangalawa, magkakaroon tayo ng review the literature. Ito yung matatagpuan natin sa chapter 2 ng ating research paper. Ito yung mga tinatawag nating RRL or Review of Related Literature, na kung saan, kung ang inyong problema ay matatagpuan mo sa education, so lahat ng mga materials na babasahin mo na related doon sa problema mo ay tungkol sa education para makuha mo yung kung ano ba yung mga existing na naaral na, yung mga dati nang naaral na tungkol doon sa problema mo, baka sakali na meron silang idea na makakatulong sa pag-solve naman ng ibang parte ng problema tungkol dun sa field na yon, or sa, halimbawa kung education man yan, sa education. Sunod, dahil nabasa mo na halimbawa yung 20 na related literature at nakita mo yung mga bagay-bagay na nakapaloob or existing na knowledge na tungkol doon at naging educated ka na dun sa problema mo, at nakita mo na marami nang gumawa ng solusyon at maaari mo sigurong i-adapt yung mga solutions na yon, you can now formulate hypothesis. Ito yung pangatlo na sa step-by-step process natin sa paggawa ng research. Magpo-formulate ka na ngayon ng hypothesis. Pag sinabing hypothesis, ito yung educated guess. Ibig sabihin ng educated guess, dahil nabasa mo na nga yung mga related literature, ikaw ay educated enough para sabihin kung ano yung maaaring mangyari or magbigay ng guess or generalization tungkol dun sa problema na nakita mo. Hindi pwedeng sasabihin mo na lang na mas malakas si Marquez kaysa kay Manny Pacquiao nang wala ka man lang basehan. So yun yung guess din yun, pero yun ay tinatawag nating wild guess. Parang wala ka man lang basehan, hindi mo man lang alam kung ano yung talagang nangyayari. Pero kung magbabasa ka ng mga articles, susuriin mo yung mga sinasabi ng mga experts
kung sino ang talagang mas malakas, kay Manny Pacquiao ba, si Manny Pacquiao ba o si Marquez. Magbabasa ka, magbabase ka sa mga magagaling na analyst or expert sa boxing, and then dun ka mag-form ng opinion mo or ng hypothesis mo sa sarili mo na, uy, mas magaling itong si Manny Pacquiao dahil sa kanyang style over kay Marquez. So dahil educated ka na, nabasa mo na o nakita mo na, nakausap mo yung mga experts o nakinig ka sa mga experts, nagkakaroon ka ng idea ng education tungkol doon sa sinesearch mo, at therefore makakapag-formulate ka ng hypothesis. Ganun po yun. Kaya siya tinawag na educated hypothesis or educated guess. So after po ninyong magbasa ng related literature at nakapag-formulate ng hypothesis, kinakailangan na po natin na i-prepare ang research design. So ang research design po natin ay dalawa lang. Yung una, yung major methods po na ginagamit natin, una is yung qualitative research. Ito po yung gumagamit ng mga salita, okay? Through words, description, observation, interview, yung pag-gather ng information or ng data. Pangalawa ay yung quantitative. Huwag muna po nating alalahanin yung quantitative research. Yung pong method na gagawin natin dito ay yung pong tinatawag nating research or qualitative research. Yung po yung gagamitin po natin dito. So after nun na mapili po natin yung design under qualitative research, kukolekta na po tayo ng data. Siyempre meron po tayong mga ways kung paano tayo mangolekta ng data. Pwede po yung observation, tayo mismo yung mag-o-observe at isusulat natin yung mga nakikita natin, na-obserbahan natin sa isang pinag-aaralan natin. Or pangalawa, pwede po tayo mag-interview. Pwede tayo magtanong-tanong ng mga kung sino man po yung participants natin para nang sa ganun makakalap po tayo ng data dun po sa research na ating pinag-aaralan natin. Pangatlo po, pwede tayong gumamit ng mga questionnaire at tinatawag nating structured, unstructured or semi-structured questionnaire para ibigay na lang natin sa participants at sila na po ang sasagot. And then later on, kukunin natin, i-collect natin yon at i-analyze po natin yung mga kasagutan nila at i-generalize na po natin yon. Itinan po natin yung mga commonalities at yung themes na meron po doon. And then yun nga po, na-analyze na po natin. And then, after na ma-analyze, ipe-present na po natin sa bond papers or yung pong research paper natin ay isusulat na po natin. Tinatawag po natin na research paper. At yun na po yung interpret and report the findings. Yun na po yung pinakang findings, yung pong mapapublish na work po natin. So yun po yung research process. So again, meron po tayong 7 step by step na gagawin sa research process. Una po, define the research problem. Pangalawa, review the literature. Pangatlo, formulate hypothesis. Pang-4, prepare the research design. Pang-5, collect the data. Pang-6, analyze the data. Pang-7, ito na po yung interpret and report the findings. So tapos na po tayo sa pangalawang goal natin, objective natin sa video na to, which is yung pong research process. Tapos na po tayo sa characteristics and research process. Dako naman po tayo sa pangatlo, which is ang ethical codes and policies for research. So meron po tayong 15 bullets na kailangan po natin pag-usapan dito sa ethical codes and policies for research. So bago ko po talakayin ito isa-isa, gusto ko lang pong sabihin na bilang researcher, gawin lang po natin yung mga common sense na dapat natin gawin. Maging mabait tayong tao, marunong tayong makipagkapwa, makibagay, at marunong po tayo sa mga dealings academically, sa mga teachers natin, sa letters, magpaalam po tayo. So yun po ay sapat na para masunod po natin yung ethical codes and the policies for research. Kasi ito po lahat ay nakapaloob dito sa codes na ito, sa ethical codes ng pagiging isang researcher. So una po dito, meron tayong honesty. Ito po yung doing the right things even though others are not seeing you. Kahit mag-isa ka lang, ginagawa mo yung tama. And then objectivity, kailangan di ka pa rin bias. Integrity, kung anong sinabi mo, dapat patunayan mo, lalo na sa mga respondents mo. Care, kailangan din meron kang
pag-aalala sa mga respondents mo dahil sila yung magbibigay sa'yo ng data na kailangan mo. Openness. Halimbawa, kung ikaw ay isang estudyante at meron kang research advisor na nag-correct sa'yo, itinama yung paper mo, or gusto nilang ma-improve pa yung inyong paper, so maging open lang tayo, huwag tayong close-minded para mag-improve din tayo sa ating mga papers. So yun po yung 5, at meron din po yung pang-6 at pang-10. So nakalagay po dito, respect for intellectual property. Ano pong ibig sabihin yan? Ito po yung kapag kumuha po tayo sa internet o sa ibang mga published books ng mga pang-support natin, huwag po nating aangkinin yung kanilang mga idea. Kailangan po natin na magbigay ng proper citation at ibigay po yung credit sa kanila. And dito naman po sa pang-7, yung pong confidentiality. So halimbawa, ang ating pinag-uusapan ay pinag-aaralan po natin ay mga widow or yung pong mga masiselan. So kailangan po na yung mga masiselang bagay na yun, itatago po natin at hindi po natin isisiwalat, porque alam na natin yung sikreto ng mga taong yun na naging respondent natin ay i-chismis na natin sa kanila, sa ibang mga tao. So hindi po ganun. Dapat maging confidential po yung mga identity po nila at yung mga information na ni-reveal po nila sa atin. Responsible publication. So alam naman na po ninyo yan, kayo pa rin po yung magiging responsible sa pagpapublish ng inyong paper. In terms of money, in terms of timeliness, kayo po yung bahala dyan. Responsible mentoring. Huwag po nating ipagdamot, mga katuto, yung kaalaman po natin tungkol sa research. Kapag may nagpapaturo po sa atin, especially kapag meron po tayong mga kaedad or kasabayan sa research, huwag po natin silang pagdamutan. Kung alam po natin yung kasagutan, i-mentor po natin sila. And then of course, respect for colleagues. Ito po yung mga kasamahan po natin, especially sa pag-conduct ng grade 11 students ng Practical Research 1 or Practical Research 2, meron po yan by group. Okay, madalang lang po yung mga gumagawa na school na individual, kasi mahirap pong i-check yun kung individual, napakaraming papers po doon. Kaya ang ginagawa po ng mga teacher sa public kadalasan or even sa private po siguro ay iginugrupo po sila nang sa ganon maging madaling ma-check po yung kanilang mga papel. Kaya nakalagay po dito ay respect for colleagues. Dapat irespeto po natin sila. Hindi po yung nakaupo lang tayo. Hindi po yung niloloko-loko natin yung mga gawa ng ating mga kasamahan. Pinagtatawanan po natin. So hindi po yun maganda. So pang-11 po ay social responsibility. So bilang tao na gumagawa po ng research at bilang may mga kasamahan, kagrupo, ay meron po tayong responsibilidad sa isa't isa. Ganon din po sa mga tao na i-interviewin natin, i-observe natin, meron po tayong mga responsibilidad sa kanila. Ganon din po yung non-discrimination. Hindi po natin kailangan piliin kung ano lang po yung gusto natin sa study natin. Halimbawa, kung meron po tayong mga pinag-aaralan ng mga AITA, so kung ilan po talaga yung kailangan natin, yun po ang pag-aaralan natin. Yung sample size na kailangan natin, yun po ang kunin natin. Hindi po natin sila i-disregard or i-discriminate or ihihiwalay sa isa't isa. Dahil gusto po natin na ma-solid or makuha talaga yung result na gusto nating result dun sa ating study. So hindi po pwede yun. Sunod po ay competence. So pag sinabing competence, overall competence sa writing competence, speaking, at intelligence, sa mga kakayanan, sa mga skills na meron po kayo. Dapat meron po tayong research competencies bilang isang researcher. Legality, alam naman na po natin ito. Ibig sabihin po nito na dapat legal po yung ginagawa natin at hindi po tayo yung bogus or yung pong mga tinatawag na colorum researcher. Hindi rin po siya kaaya-aya as a researcher sa ethical codes and policies for research. So kailangan legal po tayo, may mga letters, may mga proper na kalakaran, sinusunod po natin yung process, tamang proseso sa pagkakalap po ng mga datos. And meron din po tayong human subject protection. So halimbawa, pinag-uusapan po natin, pinag-aaralan natin ay mga bata or mga kababaihan, mga masaselan po yung mga bagay po na yan dahil minsan sila po yung namamarginalize sa ating society. So kailangan po natin silang bigyan ng karampatang protection.
So ito po ay kahalintulad din or kamukha din ng confidentiality. So bigyan po natin sila ng confidentiality. At yun nga po mga kababayan, mga katuto, tapos na po tayo sa pangatlong goal ng ating video dito ngayon, na kung saan na-discuss po natin ang ethical codes and policies for research. So nauna po natin, talakay po natin yung 5 na characteristics of research. Pangalawa, natapos na rin po natin yung process of research. At pangatlo, ito pong ethical codes and policies for research. So kung meron po kayong mga katanungan, mga katuto, pwede nyo pong i-comment dyan po sa ibaba para mabasa po natin at least ma-educate din po tayo or masagot po natin sa mga susunod na videos yung katanungan po ninyo. At kung hindi ka pa po pala nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin po ang notification bell button para ma-update ko po kayo sa mga susunod na videos po natin dito sa series na ginagawa po natin sa Practical Research 1. Once again, this is your Kuya Mike. Peace out.